Magandang araw! Tayo na't pag-aralan ang mga pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Dito lang sa Unli Space. Saan galing ito? Tingnan ninyo ang inyong bag, sapatos, damit o baon. Sa palagay ninyo, saan kaya nagsimula ang mga ito bago napunta sa inyong mga kamay? Pagmasdan ang sarili. Tumingin sa inyong bag, sapatos, damit, at baon. Ano ang napili mong bagay? Saan kaya nanggaling ang materyales nito? Sino ang gumawa nito? Saan ito binili ng iyong magulang o tagapag-alaga? Maraming tao at proseso ang nagtutulungan bago makarating sa atin ang mga bagay na ating ginagamit araw-araw. Halimbawa, school bag. Mula sa tela o hilaw na materyales, nagsisimula ang ating school bag. Sa pabrika, tinatahi at ginagawang bag ang tela. Pagkatapos, dadalhin sa tindahan para ibenta sa mga tao. Binibili ito ng ating magulang o pamilya para sa atin. At ngayon, nasa iyo na. Ginagamit mo ito araw-araw sa paaralan. Isa pang halimbawa ay ang mansanas. Itinatanim at inaalagaan ang mga mansanas sa bukirin. Dadalhin sa palengke o supermarket para ibenta. At binibili ito ng ating magulang para sa ating pagkain. Ikaw ay kumakain at nakikinabang sa mansanas. Tandaan natin, ang mga gamit natin ay may pinagmulan. Maraming tao ang nagtutulungan upang makarating ang mga ito sa atin. Bahagi ito ng ekonomiya. Paikot na daloy ng ekonomiya. Ang bawat binibili natin ay may kinalaman sa produksyon at pinagkukunang yaman ng bansa. Una, kumukuha tayo ng mga yaman mula sa kalikasan. Ginagamit ang mga yaman upang gumawa ng produkto. Ibinebenta ang mga produkto sa mga pamilihan at tindahan. Pagkatapos, ay bumibili tayo ng mga produkto na kailangan natin. Nagbabayad tayo para sa mga binibiling produkto. Ang pera ay napupunta sa mga taong nagtatrabaho at sa mga negosyong gumagawa at nagbebenta ng produkto. Lahat tayo ay may papel sa ekonomiya. Nagtutulungan tayo para sa ikabubuti ng bansa. Paano nagiging pera o pagkain ang isang yaman? Halimbawa ay ang isda. Nagmula ang isda sa dagat. Dinadala ang isda sa palengke at ibinebenta. Kumikita ng pera ang mangingisda. Ginagamit ang kita para sa pagkain at iba pang pangangailangan. Tandaan, ang yaman mula sa kalikasan, halimbawa ng isda, ay ginagawang produkto, ipinagbibili, nakakakuha ng kita at nagagamit para sa ating pangangailangan. Lahat ng bagay na binibili natin ay konektado sa produksyon at yaman ng ating bansa. Gawin natin ito mga bata, pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, ayusin ang mga sarili upang magmukhang isang buhay na larawan o tableau ng mga pakinabang ng lupa o tubig.
Maaari din kayong gumamit ng mga totoong bagay sa silid-aralan upang magbenta sa isang kunwaring palengke. Para sa ikalawang pangkat, radyo patalastas. Gumawa at mag-rap o magbasa ng isang maikling patalastas na may 3 hanggang 5 pangungusap na nag-e-endorso ng mga sariwang produkto mula sa bundok o dagat ng ating bansa. Para naman sa ikatlong pangkat, yaman to sukli o cause and effect map. Punan ang chart ng likas na yaman, produktong nagagawa at paano kumikita ang bansa. Ating tandaan, ang likas na yaman ay pinagmumulan ng mga produkto. Ang paggamit at pagbenta nito ay nagbibigay ng trabaho at kita sa mga mamamayan at sa buong bansa. Ang ating likas na yaman ay biyaya ng Diyos. Kapag ito ay ginagamit ng basto at pinangangalagaan, nagbibigay ito ng pagkain, trabaho at kita para sa bawat Pilipino at sa ating bansa. Pagtataya. Gawin ito mga bata. Panuto, basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang pinakatamang sagot at isulat ang letra nito sa iyong sagutang papel. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Dito lang yan sa Anli!